Ikaw ba ay kasalukuyang nagdadalang tao? Malamang na sa unang pagbisita mo sa doktor ay sinabihan ka na ng mga dapat mong kainin. Niresetahan ka ng calcium at folic acid para sa malusog na pagbubuntis. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ito na ang mga pagkaing mabuti para sa mga buntis. 1. Mga pagkaing sagana sa omega-3. Ang omega-3 ay isang uri ng fatty acid na mahalaga sa pagdevelop ng utak at nervous system ni baby. Makatutulong din ito sa nanay sa maiwasang magkaroon ng postpartum depression. Saan makukuha ang omega-3? Kumain ka ng salmon, anchovies at itlog. 2. Mga pagkaing sagana sa choline. Ang choline ay isang nutrient na halos katumbas din ng vitamina B. Sinisiguro ng choline ang tamang paglaki at pagdevelop ng utak ng bata pati na rin ang spinal cord niya. Saan mo makukuha ang choline? Sa karne ng baka, sa atay ng manok, itlog at trigo. 3. Mga pagkaing sagana sa fiber. Ang pagkain ng mga mayaman sa fiber ay tutulong sa iyo na maiwasan ang mga problemang dala ng pagbubuntis tulad ng kahirapan sa pagdumi at almoranas. Ito rin ay makatutulong upang mapanatiling nasa tamang level ang asukal sa katawan mo. Makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagkain ng oatmeal, prutas at mga gulay. 4. Calcium. Ang calcium ay mabuti para sa mga buto. Ang mga babae na may kakulangan sa calcium ay mas nanganganib na magkaroon ng mga komplikasyon sa pagbubuntis katulad ng mataas na presyon ng dugo at pre-eclampsia. Saan makukuha ang calcium? Uminom ng gatas, matitigas na keso, yogurt at mga lamang dagat. 5. Mga isda tulad ng mackerel, tanggige at tuna. Hindi lahat ng tuna ay masama. Sa katunayan, maaari ka namang kumain ng dilatang tuna basta limitahan mo lamang ito sa 1 o 2 beses na pagkain kada linggo. May ilang buntis na nagpasya na hindi na talaga kumain ng isda hanggang sila ay makapanganak. Mali ang gawain ito dahil pinagkakaitan mo ang iyong magiging anak ng mga bitamina at mineral na sa isda lamang makukuha. Tandaan na hindi lahat ng isda ay may mercury. Halimbawa nito ay ang salmon. Wala itong mercury, subalit sagana sa omega-3 na kailangan mo sa iyong pagbubuntis. Isa-isip lamang na sa kahit anong isda na iyong kakainin, siguraduhing lutong-luto ang isda bago ito ihain sa hapag. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!